Magandang araw mga kayaris. At heto na naman tayo. Nag-i-exercise ng aking heel. Bago pala ako maoperahan ay masakit yung aking heel. Kaya bago ko ginagawa ito ay nagpakonsulta muna ako sa doctor. Parang nagkaroon ako ng plantar fasciitis at marami siyang sinabi na mga exercise. At ito ay ganito daw yung mga exercise. Kaya yan, ginagawa ko na yung mga sinasabi niya. At nanonood din naman ako sa YouTube. At pinapalo ko rin yung yung mga magandang gawin para dito sa aking heel. At kung ano yung sinabi ng doktor ay ginawa ko naman. At kung ano yung sinabi ng orthopedic doctor ay ginawa ko naman. At ayan, binigyan pala ako ng gamot guys para maibsan naman yung sakit. At tingnan nyo naman, nag-exercise din ako sa aking mga ugat at saka aking buto. Kasi masakit siya. Lalo kung napapagod ako magtayo at napapagod ako maglakad. So, sumasakit talaga siya. At iba pang problema ko guys ay varicose vein. Hindi lang yung heel ko or plantar fasciitis. So, akala ko okay na yung aking paa. Pero sumasakit pa rin siya. So yun, pumunta kami sa vascular care na doctor. At yun, ni-ultrasound niya ako guys. Kasi mayroon siya ultrasound. Yung maliit na ultrasound, parang pangbuntis lang siya. Tapos yun, may nakita siyang ugat na lumalaki ba. At nakakahiya talaga guys. Kasi nga lalaki yung doctor na yun. At sobrang nakakahiya kasi hanggang singit talaga yung tinitingnan niya para makita lang yung venous reflux sa ultrasound. Pero meron naman siyang assistant na babae, tapos yun yung humahawak kung saan yung gusto niya hawakan or ultrasound. Pero sobrang bait naman. At yun, nagkwento siya. May kapatid daw niya na lalaki nung nagtatrabaho sa Dubai ay nakapag-asawa rin siya ng isang Pilipina. Yun, sabi ko, nag-i-stay siya dito. Sabi niya, hindi sa Dubai daw sila nag-i-stay. Pero sabi niya, nakabisita na siya dito at minsan kami yung bumibisita sa kanila. So, sobrang bait guys. At kasi ibang doktor guys, wala yan silang mga oras para magkwento. So, di rin siya masyadong satisfied sa kanyang ultrasound kasi maliit nga eh. Tapos nag-request siya sa akin na magpa-ultrasound ulit sa malaking ultrasound. Tapos wala doon yung nagabantay. Tapos nagpa-ultrasound ako sa ibang hospital. Pero kinabukasan, pinasa ko rin sa kanya yung result ng ultrasound ko. So back tayo sa ating topic. So after ko magpa-check up guys, so hindi agad ako na-operahan kasi mag-travel siya sa Saudi for Hajj, kaya naghintay ako ng 1 buwan. So, ito na yung aking picture guys noong nasa ER ako at wala akong video. So fast forward guys, after ng aking recovery sa recovery room ay nakauwi na kami guys. So dito guys, pwede kang umuwi after ng iyong surgery. Depende sa case mo guys kung kaya mo or gusto mo pang mag-stay. So yun, pag-uwi namin guys ay yun, naka-wheelchair ako paglabas namin ng operating room hanggang sasakyan kasi hindi ko kaya maglakad kasi masakit siya guys. At siyempre nakabalot ako ng ganyan. So parang nahihirapan ako maglakad. Kaya naka-wheelchair ako pag inatid ako ng lalaki doon sa sasakyan namin. So yun guys, 3 days akong nagbabandage. Kasi yun yung advice ng doktor na kailangan ko daw maghintay ng 3 days bago tanggalin itong aking bandage. So, ganyan lang guys. Siyempre, sobrang init dito sa Pakistan. Mahirap talaga. Pero naka-aircon naman kami guys. So, yun, nagka-rashes ako nito guys. Sobra. So, yan. Asawa ko lang yung nag-aalaga sa akin. Minsan, yung biyanan ko, nagbibigay siya ng pagkain na kung nagluluto siya. So, yun, sobrang pasalamat ko rin sa aking asawa at biyanan kasi
pag ako yung nagkakasakit, yun, walang ibang mag-alaga kundi sila. Kasi siyempre malayo rin naman ako sa aking pamilya, di ba? So, yun. At sila rin naman ang pamilya ko. At yun, alhamdulillah, successful din yung ating surgery at nakaka-recover na tayo sa ngayon. Kaya kayo, ingatan nyo yung inyong sarili kasi mahal magpa-hospital, guys, lalo na sa ngayon. Sobrang mahal talaga. Yung 3 days, pinatanggal ko na sa aking husband, guys. Sobrang maalaga yung asawa ko. Salamat talaga sa Allah kasi binigyan niya ako ng asawa na ganito. So yan, guys, pinatanggal ko sa aking asawa kasi nga sobrang nagkati talaga ng aking binti, guys, kasi nga mainit dito sa Pakistan. Minsan pag pinapatay namin yung aircon, may ceiling fan din naman, pero siyempre nagkakarasis pa rin ako. So pinatanggal ko sa kanya kasi 3 days na siya, guys. So tingnan nyo naman kung saan yung aking mga sugat. Yan yung masakit, guys. Yung kung saan siya nag-inject ng karayom. So yan, guys. Sobrang makati siya at masakit na makati. Yun. At para akong binugbog, guys, kasi nagkakaroon ng pasa-pasa yung kung saan siya nag-inject. Hanggang ngayon may pasa-pasa pa ako sa aking binti. Ito ay hindi major surgery. Ito po ay minor surgery lamang. At yan, minamasas ng aking asawa para hindi siya mag-blood clots. At pinapatanggal ko na yung mga ghost kasi yun yung sabi ng doktor. At tingnan nyo naman kung paano ako nagkarasis ng sobra dahil sa init ng panahon dito. At yun, naka-compression stocking pa ako. At hanggang dito lang. Bye!